Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Ilang sandali pa ay biglang bumukas ang pinto. Napatingin silang lahat dito. Makikitang parating ang puting dragon, ang leader, si Yuho at isang taong nakasuot ng straw hat. Napatanong naman si Jin sa sarili niya kung sino daw ba ang taong nakasuot ng straw hat, mukha daw itong babae. Ilang sandali pa yumuko ito at buong pusong nagpasalamat kay Jin at tinawag niya pa itong savior. Napagsabihan daw siya na ang nakababata niyang pinsan ay hindi raw mabubuhay kung hindi dahil kay Jin. Nagpakilala siya bilang noble mo. At pinangakong babayaran niya raw ang utang na ito. Napagtanto ni Jin na mukhang ito raw si Gong Son Hyen at mukhang pumunta raw ito upang makita ang nakababatang pinsan nito na si Gong Son Yong. Nagsalita si Jin at sinabihan itong wag raw mag-alala tungkol dito at masaya raw siya na makatulong. Sumagot naman ito na tama daw ang sinabi ng puting dragon at ng leader tungkol kay Jin. Ang noble clan ay hindi raw makakalimot sa kanyang kabaitan. Sumagot naman si Jin na kahit sino raw ang nasa sitwasyon niya ay ganun din daw ang gagawin. Nahihiya naman si Jin dahil hindi raw ito tumitigil sa pagpuri sa kanya. Sinabi niya na lang na mas mabuti pa raw na puntahan na lang nito ang pamilya nito kaysa sa makipag-usap sa kanya. Mas importante daw yon. At sumang-ayon naman ang babae. Nagpaalam ito at sinabing bibisita na lang daw siya uli. Tumayo ito sa bandang pinto at kumaripas ng takbo. Napatingin lang ang puting dragon dito. Sinabi naman ni Jin na si Gong Son Hyen ay pinanganak daw mula sa main family. At ito ang kaisa-isang anak na babae ng main family. Itinuturing itong failure ng mga elders ng main family dahil sa kawalan nito ng potensyal pagdating sa swordsmanship. Isa umanong tagapagmana na hindi kayang matuto ng secret family technique. Sa kabilang banda, si Gong Son Yong ay isang garantiyang tagapagmana at ito ay gumagawa na ng pangalan para sa sarili niya. Bagaman si Gong Son Hyen ay maituturing na black sheep of the family minamahal at inaalagaan nito si Gong Son Yong higit kanino man. Ayon sa novel, si Gong Son Yong ay dapat namatay na nung inatake sila. At ito ay pumukaw kay Gong Son Hyen. Nalaman nito ang masamang plano ng mga elders tungkol kay Gong Son Yong na siyang nag-udyok para ubusin niya ang mga ito. At mukhang aksidente itong napigilan ni Jin. At kung susundan ang novel, ito na ang estimated time frame, ito na ang unang bahagi ng libro kung saan gagamutin ng puting dragon ang Demon King na si Yoha Rayon. At sa eksenang ito ay mayroong kaganapang mangyayari at magkakaroon ng pakikipagsabuatan. At kailangang mapigilan ito ni Jin dahil kung hindi malamang mamamatay rin siya. Nagsalita naman ang leader at sinabing mukhang maayos na daw ang lagay ni Jin. At gusto nitong makipag-usap sa kanya. Napaubo naman si Jin nang marinig ito. Napatanong naman ang leader kay Jin kung hindi pa ba ito tuluyang gumaling. Sumagot naman si Jin na kumatilang daw ang lalamunan niya sa tsaa. Napatingin ang puting dragon kay Jin. Napamura naman si Jin dahil kahit daw ito ay itinuturing na godly doctor isa rin daw itong martial artist kaya kailangan niyang maging maingat. Nagsalita si Jin at nagsabing sa ilang kadahilanan kumati ang lalamunan niya dahil sa tsaa. Lumapit ang puting dragon at nagtanong kung maari daw ba niyang ma-check ang pulso ni Jin. Medyo natigilan sinang marinig ito ngunit sumang-ayon na lang din siya. Iniangat nito ang sleeve ni Jin at sinuri ang kanyang pulso. Medyo nakiliti si Jin dito. Sinabi nito na wala daw siyang alam tungkol sa chi o inner chi o ano man yun pero may nararamdaman siyang kung ano na dahan daw ang pumapasok sa katawan niya. Natapos na itong tingnan ng puting dragon at sinabing ang chi daw ni Jin ay na-disperse. Napasigaw ang leader at sinabing ano ba raw ang pinagsasabi nitong inner chi. Imposible daw na ang batang ito ay natuto na ng martial arts. Medyo naguluhan naman si Jin dito. Nagsalita naman ang puting dragon at sinabing ito daw ay dahil sa medicinal ball na ibinigay ng noble clan at bukod dun nilagyan din niya ng kaunting inner chi si Jin nung isinailalim niya ito sa bone reconstructuring procedure. Kaunti lang daw ito pero pag hinayaan magdudulot kay Jin para mailabas niya ang sarili niya inner chi.
Ginawa niya lang daw ito para magkaroon ng pundasyon si Jin at i-prepare ito para sa future. Ikinagulat naman ito ng leader. At nagtanong ito kung okay lang ba daw mag-consume ng elixir ang isang bata na hindi pa natututo ng martial arts. Napaisip naman ang puting dragon at sinabing kung ito raw ay malalaman o makakarating sa iba, malamang mapapaligiran daw ang bahay niya ng mga tao at makikiusap na gawin din ito sa mga anak nila. Sinabi niya sa leader na malaki daw ang utang niya sa Cloud Dragon Secure Delivery Service at kung hindi siya nagkakamali, ang apo daw nito ay malapit ng mag-aral ng martial arts. Natawa lang ang leader. Sumagot ito at sinabing wag siyang mag-alala, sadyang nagulat at namanghalang daw siya sa kakayahan ng puting dragon pagdating sa medisina. Sumagot naman ang puting dragon na hindi niya raw alam kung ano ang sasabihin pero ikinagagalak niya daw ito. Napaisip naman si Jin at sinabing, gaya ng inaasahan mula sa puting dragon nakuha pa raw nitong i-consider ang apo ng leader. Isa rong napakabait at napakatuwid na doktor sa era na ito. Nagsalita naman ang puting dragon at sinabing maaaring ang sanhi daw ng pagkalat ng inner chi ni Jin ay isang chi dispersing poison na mula sa pagkain. Nagitla naman ang dito sinabing sino naman daw ang makakagawang maglagay ng chi dispersing poison sa pagkain ng isang bata. Hinding-hindi raw ito magagawa ng Cloud Dragon Secure Delivery Service. Sumagot naman ang puting dragon at sinabing hindi raw importante kung sino ang gumawa sa halip, bakit daw ito ginawa. Tahimik lang si Yuho. Nagpatuloy ang leader at sinabing ang merienda raw na ibinigay kay Jin ay kapareho lang ng ibinibigay sa mga higher-ups at mga elite warrior ng Cloud Dragon Secure Delivery Service. Napatanong ito kung mayroon ba daw tuma-target sa kanilang grupo. Iniutos naman ng puting dragon na itapon ang mga tsaa at biscuits. At sinabihan ang leader na ipahanda nito ang kanyang mga tauhan dahil mukhang mayroong magaganap na pagsalakay. Sumagot naman ang leader at sinabing mukhang hindi raw ito matatapos sa pagsalakay lang, paglason sa kampo, mukhang mayroon daw pagsasabwatan na nangyayari. Lumakad ito paalis at humingi ng tawad. Hindi niya daw sinasadyang madamay sila. Nang makarating ito sa may bandang pinto, nag-utos itong dalhin daw sa kanya ang manager. Nagtanong naman ang puting dragon kung alam daw ba ni Jin ang tungkol sa chi dispersing poison. Sumagot naman si Jin na hindi niya raw ito alam. Sinasabi naman ni Jin sa kanyang isip na ito raw ay isang poison na nagkakalat ng inner chi. Ito raw ay walang kulay at amoy. At hindi niya ito kayang maidentifika sa pamamagitan lang ng lasa. Kaya naman wala siyang ibang choice kundi tikman lahat ng biscuit at umasang isa sa mga ito ay kontaminado. Dahil importante raw na maapektuhan siya ng chi dispersing poison. Mukhang matagal-tagal na raw mula nung siya ay naging taong guinea pig. Ang gamot daw ay kumakain at lumalaki sa sakripisyo. At naalala niya yung panahong naging hayok siya sa pag-e-eksperimento. Dahil ang progress ay progress pa rin daw gaano man ito kaliit. Kaya syempre eko-consume niya yung poison na yon. Napaisip naman ang puting dragon at nagsabing, kahit na daw ang na-consume ni Jin ay chi dispersing poison lang, poison pa rin daw ito. Napaka-imposible daw na sinadya niyang i-consume ito. Nagsalita ang puting dragon at sinabi niya kay Jin na kung mayroon daw silang malalaman sa investigasyon nailigtas daw ang Cloud Dragon Secure Delivery Service hindi dahil sa kanya kundi dahil kay Jin. Napabulong naman ito sa kanyang sarili at sinabing nagigilty daw siya na lagyan ng pressure ang isang bata pero. At nagpatuloy itong nagsalita kay Jin at sinabing pagkatapos daw ng lahat ng ito mag-uusap daw sila. At ngumiti ito kay Jin. Napaisip naman si Jin na ito na daw ang pagkakataon niya para makahuthot ng pera. Wala daw siyang alam tungkol sa elixirs at martial arts. Ang gusto niya lang daw pera, siya daw ay napadpad at na-stranded sa random na kagubatan. Kailangan daw niyang makakuha ng maraming pera. Nagsalita naman si Jin at sinabi sa lahat na hindi raw niya maalala kung saan siya galing o sino ang pamilya niya. Pero kung ang isang kalunos-lunos na tulad niya ay makakatulong, okay na daw yun sa kanya. Napatingin naman si Yoho at ang dalawang servant sa sinabing ito ni Jin.
At mukhang na-touch ang puting dragon at leader sa sinabi niyang ito. Sinabi naman ni Jin sa kanyang isip na mukhang malaki daw ang epekto ng batang anyo niya. Lumapit naman ang leader kay Jin at tinapik nito ng marahan ang ulo ni Jin at sinabing wag daw ito mag-alala. Hindi man daw siya mukhang parte pero leader pa rin daw siya ng Cloud Dragon Secure Delivery Service. Si Jin daw ang savior ng lugar na ito kaya gagawin niya daw ang lahat para hindi ito madismaya. Tinapik naman ng puting dragon ang balikat nito at sinabing wag. Lumingon naman ang leader at sinabing alam daw niya na medyo sumobra daw ang puting dragon nung isinailalim niya si Jin sa bone reconstructuring procedure pero nagbigay naman ang puting dragon ng hilaw na tawa at nagsabing hindi raw. Sumagot naman ang leader na hindi niya raw alam kung ano ang pinagsasabi nitong hindi. Kinagabihan, makikita ang mga lalaki na tila mga ninja na pumapasok sa teritoryo ng Cloud Dragon Secure Delivery Service. Isa-isang tumalon sa pader ang mga ito at mabilis na nagsipaglandagan papunta sa mga bubong. Napansin ng isa na mukhang tahimik daw. Sumagot naman ang kasama nito na baka raw naglagay din ng sleeping pills ang mga kasabwat nila bukod pa sa chi dispersing poison. Nagsalita naman ang isa at sinabing nakaposisyon na daw lahat ng mga agents. Tinanaw nito ang loob ng compound. Nag-perform ito ng isang teknik. Naglalabas ito ng mga sound frequency na hindi kayang ma-detect ng mga walang inner chi. Papasok na sana sila nang biglang makikita ang leader na nagmamasid sa kanila. Sumigaw ito at nagsabing ubusin ang kalaban. Nagulat ang mga ito. Sumugod ang mga miyembro ng Cloud Dragon Secure Delivery Service. May dala itong mga sulo at pasigaw na sumugod. Gulat na gulat ang mga kalaban nang makita nito ang pagsugod ng mga miyembro ng Cloud Dragon Secure Delivery Service. May napansin ito at lumingon siya sa kanyang gilid. Nakatutok na pala sa leeg niya ang espada ng leader. Mariin itong tiningnan ng leader. Napatanong na lang ang kalaban kung paano daw nila ito nalaman. Sumagot naman ang leader na ang puting dragon ay kasama daw nila. Sa tingin daw ba nito hindi nila mapapansin ang pag-poison na ginawa nila? At tinanong nito kung sino ang nagpadala sa kanila. Sumagot naman ito na hindi raw nila inaasahang nandito ang puting dragon. Sasabihin niya na daw ang dahilan kung bakit sila nandito. Maingat lang na nakinig ang leader. Nang biglang buwelong umikot ang kalaban para umatake. Napansin ito ng leader at sinabing cheap trick. Hinigpitan nito ang hawak niya sa espada at ginawa ang Yellow Emperor Sword Technique. Napakalakas ng intensity ng atakeng ito. Makikitang napaatras ang kalaban. Sumugod ito pabalik ngunit nailagan ito ng leader. At inatake nito ang espada ng kalaban. Umatake uli ito ngunit nasangga rin ng kalaban at nagdulot ito ng malaking pagsabog. At napaatras silang dalawa, ilang sandali pa naramdaman ng leader na tinamaan ang kamay niya. Napasigaw ito at sinabing ang ataking ito ay vampiric ghost swordsmanship. Tinanong nito ang kalaban kung kasapi daw ba ito ng demon force. Ngunit nanatili lang sa kanyang stance ang kalaban at naglabas ito ng chi sa espada niya. Nagulat naman ang leader nang makita ito. Itinoon ng kalaban ang espada niya at nag-umpisa uli itong umatake. At sumugod na nga silang dalawa. Ginamit ng kalaban ang vampiric ghost swordsmanship na sword flurry flying blood. Ginamit naman ng leader ang Yellow Emperor Sword Technique na worldly correction. At nag-clash na nga ang kanilang mga atake. Sinabi naman ng leader na gaya daw ng inaasahan mula sa vampiric ghost blade ito raw ay demonic blade na humahanap ng dugo. Hindi raw mahalaga kung ito ay isang kasapi ng demonic forces o ginagamit ang lakas ng demonic forces para sa sarili nitong kapakanan. Ang trabaho daw niya ay protektahan ang lahat at bumuwelo ito para umatake. Sinabi naman ng kalaban na ito raw ay katangahan, akala daw ba ng leader na palalampasin niya ang malaking swing na ito. At magka-counter na nga ito. At sinabing mas mabilis daw siya, katapusan na ng leader. Nang biglang tinodo ng leader ang kanyang lakas. Nakagawa ito ng tila ipu-ipu na ikinagulat ng kalaban.
Nilawakan ng husto ng leader ang swing niya at inilagan ang atake ng kalaban. Hinagpitan niya ang pagkakahawak niya sa kanyang espada at ginamit ang Yellow Emperor's Sword Technique at Sleeping Dragon's Ascension na Skyrise Dragon Lying. Sinalo ito lahat ng kalaban at hindi ito makapaniwala na mayroong ganitong teknik. At tuluyan na nga itong natumba. Huminga naman ng malalim ang leader at sumigaw na. Ubusin ang kalaban. Sumilip naman si Jin sa may pinto at napasabing parang digmaan daw ang nagaganap. Kitang-kita niya ang mainit na aksyong nagaganap sa labas. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakafocus sa laban. Bigla niyang binaling ang kanyang tingin sa loob ng silid at isinirado ang pinto. At sinabing hindi pa rin daw gumigising itong bata. Kung iisipin daw niya ang buhay na nakatakda rito mas mabuti pa raw na wag na lang muna itong gumising. Nakakamangha raw na napakaraming tao ang gustong pumatay dito. Tila gumagalaw daw ang mundo para tapusin lang ang buhay ng batang ito. Napaisip naman si Jin na ang Cloud Dragon Secure Delivery Service daw ay malakas, kahit hindi niya na raw sabihin ang mga mangyayari sa novel na ito mananalo pa rin daw sila. Kahit marami ang dumanak na dugo at maging critical ang lagay nila, mayroon naman daw papalit para ipagpatuloy ang laban nila. Na magiging simula sa mas malala pang kalamidad na mangyayari. Umupo si Jin sa kama at sinabing kahit papaano daw nakakatulog ng mahimbing ang batang ito sa kabila ng mga pangyayari. Nang biglang nagising ang bata. Sumigaw ito ng malakas na siya namang ikinagulat ni Jin dahil malahalimaw daw ang sigaw nito. Nagdadalawang isip siya kung gigisingan niya daw ba ito. Dahil ni hindi nga raw ito bumaling man lang nang gisingin niya ito kanina. Base raw sa nakikita at sa tunog na nagagawa nito mukhang binabangungot lang daw ito. O di naman kaya dahil daw ito sa dugo na naaamoy nito sa labas. Pumunta siya sa drawer at naghanap ng incense, siguradong mayroon daw dito. Nang buksan niya ito may nakita siyang kung ano na nakabalot sa tela. At napasabing mukhang ito na nga raw ang hinahanap niya. Inilagay niya ito sa tray nito at kanyang sinindihan. Hindi niya raw tiyak kung ano ang amoy nito pero umaasa daw siya na sapat na ang tapang ng amoy nito para matabunan ang amoy ng dugo na nanggagaling sa labas. Nang hindi nito matrigger ang kanyang bloodlust. Maya-maya pa ay dahan-dahan na humupa ang mood ng bata. Napasabi na lang si Jin na sa wakas pumayapa na rin at tumahimik. May utang daw ito sa kanya dagdag ni Jin. Sinabi rin ni Jin na ang batang ito ang main character sa novel na ito kaya mas maigi raw na dito siya pumanig. Sinabi rin niya na nagkakamatayan na daw ang mga tao sa labas mukhang hindi raw siya makakatulog. Mukhang mananatili daw siyang mulat ngayong gabi, ilang sandali pa, makikitang humuhupa na ang tensyon sa labas. Naramdaman naman ni Jin na mukhang tumahimik daw. Napatanong siya sa sarili niya kung naresolba na ba daw ang sitwasyon sa labas. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sumilip siya sa labas. Nakita niya ang mga miyembro ng Cloud Dragon Secure Delivery Service na nagmamadaling i-rescue ang mga sugatan nilang kasamahan. Nagulat naman si Jin dahil natapos na ang laban. Mukhang nabago raw ang kwento mula sa novel na nabasa niya. Dahil base sa nakikita niya, mukhang kakaunti lang daw ang casualties. At mukhang ligtas na raw ang base ng Cloud Dragon Secure Delivery Service. Isinirado niya ang pinto. Napaisip siya kung ano raw ang gagawin niya ngayon. Tumingin lang daw ba o tumulong? Ano daw ba ang pipiliin niya sa dalawa? Kung manunood lang daw siya hindi raw nila malalaman ang kakayahan niya. Ito raw ang pinakaligtas na choice. Dahil kung iisipin daw marami na daw silang mga tanong tungkol sa mga pamamaraan na ginamit niya noong gamutin niya itong bata. Pero kung tutulong naman daw siya maaaring mailigtas daw niya ang buhay ng mga taong posibleng mamatay. Pero hindi raw ito magiging ligtas para sa kanya. Ang medical procedures daw na ginagamit niya ay mula sa ibang mundo at kakaiba, kaya posible daw na mapagkamalan siyang isang spy. Kaya napag-isipan niya maghintay na lang at umalis kalaunan. At magtatrabaho na lang siya sa Cloud Dragon Secure Delivery Service ng sandali at mamuhay bilang isang doktor sa mundong ito.
At kalaunay sumagip ng buhay ng maraming tao. Ilang sandali pa naalala niya ang mga pangyayaring naganap bago siya namatay. Napatanong siya kung nakaligtas daw ba ang batang sinagip niya. Iniisip niya kung sapat na raw ba ang ginawa niya para makaligtas ito. Nagtaka rin siya kung bakit hindi na lang niya iniwan at hinayaang mamatay ang mga ito sa bundok. Maya-maya pa ay sumigaw na naman ang batang nakahiga sa kama. Naguguluhan naman si Jin kung ano raw ba ang nangyayari. Napansin din niyang hindi ito humihinga. Ginaising niya ito at isinigaw ang pangalan nito na Yoharayon. Makikitang nahihirapan nang ang huminga ito. Sinuri ito ni Jin at sinabing mukhang masama raw ito dahil hindi na nga ito humihinga. Mag-iisang minuto na itong hindi humihinga. Ginising niya uli ito at sinigaw ng malakas ang pangalan nito. Ilang sandali pa ay iminulat ni Yoharayon ang kanyang mata. Tinitigan niya sandali si Jin at sinakal ito. Makikita namang nahihirapan ng huminga si Jin at tinanong ito ni Yoharayon kung sino daw ba ang nagpadala sa kanya. Agresibo itong tumingin kay Jin. Napamura na lang si Jin dahil ang bata pa daw nito pero ang lakas na ng kanyang bloodlust.